Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay matatagpuan po sa Matthew 7:22-23. Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan pong The Watered Down Gospel Preaching. Ano po ba ang ibig sabihin nito? So bilang pasisimula, samahan niyo po ako at atin pong basahin ang Matthew 7:22-23. Ganito po ang ating mababasa. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evil doers. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 8 na po ngayon. Ayan, so purihin po ang Panginoon at sa araw pong ito, samahan niyo po uli ang inyong lingkod sa ating pag-aaral. Meron pong isang kwento na nangyari po ito noong 2005. In 2005, cancer patient Georgia Hayes won a 2.2 billion court settlement against her pharmacist who had diluted her chemotherapy drugs with water. Totoong kwento po ito mga kapatid. Nanalo po itong si Georgia Hayes. Imagine nyo, 2.2 billion. Court settlement po yan. Laban sa parmasya na yung kanyang chemo drugs ay hinaluan ng tubig. Ito po. So in the process, she had lost her best chance for recovery. Sa halip na gumaling dahil dun sa chemo drugs, ang ginawa po ng parmasya, hinaluan ng tubig, ang nangyari po ay lumala yung kanyang cancer. At ito po ang naging cause ng kanyang kamatayan. Imagine niyo 2.2 billion is a lot of money, pero anong silbi ng 2.2 billion kung wala namang comfort na ibibigay sa iyo dahil hindi ka na mabubuhay ng matagal? Ang ibig po sabihin ng dilute or dilute sa dictionary is to make thinner or lessen strength, to adulterate, to reduce value or efficiency, to make fainter, or to water down. Ayan. So, ayan po yung ibig sabihin ng salitang dilute. No, panipisin, bawasan ng lakas, i-adulterate, bawasan ng efficiency or efficacy, o kaya naman ay i-water down. Those are the words that describes the word dilute. So ano po ba ang delikado kapag ang isang bagay ay dinilute or pinahina, binawasan ng efficacy at dinagdagan ng tubig? Ano pong magiging epekto? What could be deadly when diluted cancer medication? Halimbawa, lahat ng mga chemo medicine hinahaluan ng tubig, ano po magiging epekto nito? Delikado po ito. Wala pong dedelikado pa dyan sa mga bagay na yan kasi yung pasyente umaasa na yung kanyang tinatanggap na medisina ay gagaling siya, pero yung palang tinatanggap niya ay adulterated or binawasan ng efficacy. So ano pa ho ba ang deadly than diluted cancer medication? Meron pong tinatawag na placebo. Ito pong placebo pills ay ginagawa para dun sa mga pasyenteng naging dependent sa medicine. Yung pong mga tao na laging konting kibot ay gamot, binibigyan po sila ng placebo. Alam niyo po ba yung placebo? Yan ay cornstarch na inilalagay po yan sa kapsula o kay cornstarch na ginagawang tableta. At yan po ay cornstarch lang. Wala po yung active ingredients. Ibinibigay po yan doon sa mga pasyente na may mga mental illness na dependent sa gamot. O kaya naman yung mga, alam nyo po, sabi nila yung daw placebo nakakatulong din sa migraine.
Yung mga laging nasakit ang ulo, laging nahihilo, minsan binibigyan lang po sila ng placebo. Yun po ay kapsulang ang laman ay cornstarch or arena, o kaya naman ay tableta na arena din. Itong placebo na ito, basically, may epektong konti, placebo effect ang tawag doon kasi pinaniwalaan ng tao na yung kanyang tinanggap ay makagagamot sa kanya. Pero konti lang ang effect no. Yung placebo effect, konti lang, pansamantala lang. No po? Hindi katulad nung talagang gamot para sa sakit ng ulo, analgesic, na kapag ininom mo, talagang totally mawawala yung sakit ng ulo mo. No, halimbawa po, meron kang cardiac problem at may sakit ka sa puso. Tapos ang ipinapainom sa iyo, placebo pills pala. Ano mangyayari dito? Atakihin ka sa puso. Mamamatay ka kasi wala namang active ingredients yung iniinom mo na placebo pills. Halimbawa, yung gamot mo sa diabetes or insulin, dinilute, dinagdagan ng tubig. Saksakan ng saksak ng insulin sa paniniwala na bababa sugar mo pero hindi bumababa kasi may halong tubig pala yung iyong isinasaksak. Di po ba delikado kapag diluted ang isang bagay? And mga kapatid, meron pa hong isang mas delikado sa mga bagay na ito. The deadliest medicine is a watered down gospel. Because the tragic result of a watered down gospel, hindi lang physical, kung hindi eternal. Hindi lang pangkasalukuyan, kung hindi pangwalang hanggan. Si Jesus, binanggit niya po sa Matthew 7:22 na meron lang naman dalawang uri ng tao. Yung marami at saka yung kokonti. Yung marami, naghahagaran sila papunta doon sa maluwang na kalsada, sa maluwang na daan, sa pag-aakala na ito ang patungo sa kaluwalhatian. At marami ang nakakasumpong noon, ang sabi ng Panginoon. Makipot daw ang daan patungo sa katotohanan, konti lang ang makakasumpong noon. Kaya no wonder sa Matthew 7:22 binanggit ng Panginoon, ulitin natin, many will say to me. Many will say to me because many believe, napaniwala, umasa na yung kanilang tinatanggap na medisina ay gagaling sila. Yung tinatanggap nilang ebanghelyo sapat para baguhin ang kanilang buhay. Yung kanilang tinatanggap na mensahe ay magdadala sa kanila sa daan patungo sa kaluwalhatian. Pero ano po ang nabasa natin sa Matthew 7:22? Many will say to me on that day. Yung on that day, probably the day of reckoning, the day of judgment. At sasabihin ng mga taong ito, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Pero ito po yung nakakatakot. Sa verse 23, ang sabi diyan, I will tell them plainly, I never knew you. Gumagamit ng pangalan ng Panginoon, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon, gumagawa ng himala sa pangalan ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Away from me, you evildoers. Alam niyo po mga kapatid, evidently, majority of Christ professed followers in Matthew 7:22-23 are self-deceived. Pinaniwalaan nila na ginagawa nila yon para sa Panginoon, gumagawa sila ng himala para sa Panginoon, naglilingkod sila para sa Panginoon, tumutungo sa pananambahan para sa Panginoon, nakikinig sa kanilang pastor para sa Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, di ko kayo kilala. And these professed followers are deceived. Sila'y nadaya. They know His name. Ito po malungkot dyan eh. Alam nila ang pangalan ng Panginoon. Their religious activity seems to have the marks of genuine ministry. But Jesus with broken heart will declare to them, I don't know you. Ang malaking tanong ay bakit? Because they live
a compromised life full of sin. Alam niyo mga kapatid, this is a very popular characteristic of people in the last days. Ano po yung karakteristik ng mga tao sa huling panahon? Sinabi po ni Pablo kay Timoteo, yung huling panahon, 2 Timothy chapter 3, 2-4. In the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito yung popular characteristic of the people in the last days. Tanong, nakikita ba natin yan sa kapanahunan natin? Malaking yes. Of course, when the Apostle Paul described the last day or the last days, he described the conditions. At ito yung above the conditions of the present days. Ito yung description what has always been typical in the world. But here, the Apostle Paul is saying that it will infiltrate the church. Itong mga taong ito, itong pag-uugaling ito, ang mga bagay na ito ipapasok sa loob ng simbahan. Kaya ang sabi niya sa verse 5, having a form of godliness. Saan ba pinakikita yung kabanalan? Di ba sa loob ng simbahan? Saan ba pinakikita ang religiosity? Di ba sa loob ng simbahan? Naka-infiltrate sila sa loob ng gawain ng tunay na mga tupa. They have the form of godliness, but denying its power. Sabi ni Pablo kay Timoteo, yes, meron silang itsura, wangis ng kabanalan, pero tinanggihan ito. Tinanggihan ang kapangyarihan nito. Have nothing to do with such people. Ito pong mga taong ito, katulad ng ginamit natin ng example kanina, they have a medicine bottle and a label. But they are taking diluted drugs that can never heal them. Ang mga taong ito, they come and go sa mga gawain ng pagsamba at paniniwala nila ito yung drugs na gagamot sa kanilang pangangailangang espiritual. Pero yung tinatanggap naman nila sa gawain yun ay diluted gospel, diluted preaching. It will never heal them. Getting the right medicine in the right dose makes a world of difference. Tamang gamot sa tamang oras ng pag-inom ay gagamot sa mga pangangailangang pisikal. Sa espiritual, ganun din. Tamang gamot sa tamang panahon, gagamot sa pangangailangang espiritual. Ang problema, tama ang gamot, binantoan naman, dinilute naman, dinagdagan naman, hihina ang kapangyarihan nitong magpagaling. That is what the gospel that has been preaching today, that many people are preaching today. If we don't get the full strength of the gospel, we could be deceived into thinking we are really healed when we are actually getting worse. Di ba kayo nagtataka? Yung iba wala naman nababago kundi relihiyon lang. Yung buhay ganun pa rin. Wala namang nabago kundi yung pinupuntahan lang na fellowship. Walang nabago kundi yung pinupuntahan lang simbahan. Pero yung buhay, yung pagkaunawa sa ebanghelyo, pagkakilala sa Diyos, parehas pa rin nung dati. Bakit? Because they are taking a watered down gospel. They are taking a diluted preaching every Sunday. Kaya napakadelikado nito mga kapatid eh. Alam niyo po, the devil is mass distributing a watered down version among God's people.
The devil has its own gospel. The prosperity gospel is not from God. It is from the devil. The prosperity gospel is the tool of the enemy. Na pagmukain na ito'y galing sa Diyos, pero ito po'y watered down gospel. Ito po ay gamot na galing sa Diyos na dinagdagan ng demonyo ng tubig upang lumabnaw. Hindi niyo po ba natatandaan? Kay Jesus, ano ginamit ng demonyo? Gospel. Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Kay Eva, ano ba ang sinabi ni Satanas? Sinabi ba talaga ng Diyos? The enemy is contesting the word of God. The devil want the human to believe that that what God said will not happen. Totoo ba na sinabi ng Diyos na kapag kinain nyo to, mamamatay kayo? Patutunayan ko sa inyo, kumain kayo, hindi kayo mamamatay. Something like that. At gano'n naman ang nangyari. Kinain naman ng babae at ng lalaki, di naman sila antimano, namatay physically because what they are thinking is they will die instantaneously physically. Pero ano namatay sa kanila? Espiritual ang mensahe ng salita ng Diyos, espiritual ang pinatutungkulan ng Panginoon, ang tao ay concern lamang sa physical and not on the spiritual. Tama? Maging sa panahon natin ngayon. Ang mga tao pumupunta sa simbahan not for the spiritual, but for the material things, for the physical thing. Kaya nga ayaw nila ng mahabang sermon kasi naiinip yung physical. Ang physical gusto nang makauwi, makapaglaba, makapagluto, kumain, makapag-shopping after, pero ang espiritu ang dapat pinapalakas at pinapakain ng pananambahan at ng sermon ng pulpito. But the flesh doesn't want that. Kaya nga ngayon yung mga mensahe ng mga pastor ngayon, tinutugunan hindi ang spiritual kung hindi ang physical ng tao. So they water it down, dinidilyutan ng tubig para magmukhang malabnaw at maging katanggap-tanggap ito sa physical. Nakita niyo po mga kapatid? So, he's content to let you go to some churches. The devil want you to go to church every Sunday. He want you to go to your church every Sunday. Because the medicine there is often so diluted, kahit linggo-linggo ka nandun, it won't make any transforming difference in your life. Kahit laman ka ng simbahan linggo-linggo, ang napapakinggan mo naman, puro kwentong walang kwenta. Diluted gospel. Hindi nga mismo gospel yun eh. Puro patotoo, puro testimonya. Testimonyang gumamit ng isang talata ng Biblia, inihalo doon sa kwento, hindi yun ang ebanghelyo. Naipaliwanag ko na yan yesterday. Most pastors are not exegeting the Word of God. They are eisegeting the Word of God. Naintindihin niyo po ba yan? Kung hindi po kayo pamilyar, kahapon po itinalakay ko yan, malaki ang kaibahan ng exegesis at ng eisegesis. If you want to get to know the teaching about that, balikan nyo kahapon, dito rin sa channel na ito. Ano po sabi po ng 2 Timothy chapter 3, o chapter 4, verse 3? For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. In this verse, the Apostle Paul described the problem in the pulpit, the problem in the pew. Not only on his time, but today. You have preachers who are not sharing a straight message, and you have people who don't want a straight message. The people don't want to take anything that's hard to swallow. They only want what? Things of their itching ears.
Yung gusto lang nila ang kanilang pakikinggan. They want someone who will give them a prescription of candy, not of medicine. Alam niyo mga kapatid, ewan ko kung alam niyo tong kumpanyang ito. Nakainom na po ba kayo niyan? Ito po ay Canadian Cough Syrup. Yan po ay Baclis. Yan pong Baclis ay Canadian company which produces the brand of cold medicines. It is known for its marketing that takes deprecating pride in the syrup's unpleasant taste. It also offers children's medicine which is sold under the brand name Jack and Jill. Yung pong kumpanya, matatagpuan po yan sa Mississauga, Ontario. Canadian Pride yan. Yan po ay gamot dito sa Canada. Ang gumawa po niyan, subsidiary ng Novartis. Yan po yung kumpanya niyan. So, itong company na ito was founded noong 1919 ni William Knapp. Si William Knapp Buckley ang siyang founder niyan. Noong 1978, after William Barclay's death, his adopted son Frank Buckley became the president of the company. Noong mid-80s, si Frank became spokesperson and the brand began using the slogan, "It tastes awful and it works." Yan po mga kapatid ay totoo naman, ubod ng sama ng lasa niyan. Kung nakainom na kayo yung Baclis. Alam niyo po ba na pag uminom kayo niya, yung gamot sa ubo niyan, pag inom niyo, naku po, hindi ko maipaliwanag kung ano ang lasa. Para kang uminom ng gasolina. Pakasama ng lasa. Pero alam niyo po mga kapatid, ang kanilang slogan, oo, masama lasa niyan, pero magaling. No? Bakit? Kasi yan pong Baclis, hindi po sila gumagamit ng mga tinatawag sa medisina o sa drug manufacturing company na excipients. Ako po yung nagtrabaho sa drug manufacturing company. Ang nagpapamahal sa medicine, hindi lang yung mga ahenteng nagtutulak, hindi lang yung labels or yung packaging, kung hindi yung added ingredients sa gamot na kung tutuusin, hindi naman kailangan para ka gumaling. Halimbawa, asukal, flavoring, yung mga preservatives, iyon po ay pwedeng wala sa gamot. Kasi ang importante ron yung active ingredients. Halimbawa, ampicillin or ampicillin wala na yata nun. Halimbawa ay antibiotic. Antibiotic, ano bang antibiotic? Yung mga iniinom para sa bacterial infection. Amoxicillin, yun na yung pinakasikat. Yung pong amoxicillin, ubod ho ng baho niyan. Ayoko kung kayo pamilyar. Yun pong active ingredients ng mga antibacterial medicine, pag binubuksan po yan ng mga medrep, mga manufacturer, nung kami po ay nasa gawaan ng gamot, pag nasa kahon pa ho yan at binuksan po yung amoxicillin, ako po talaga, ubod ho ng baho. Ngayon, imagine niyo magkakanaw ka ba nung active ingredients na ipapainom mo, hindi kayang inumin. So, ano gagawin ng manufacturing company? Hahaluan niya ng mga excipients, ang tawag doon. Kasama doon ng asukal, magtutunaw ng asukal, ubod ang daming asukal, lalagyan ng tubig, lalagyan ng mga flavor. Kaya makikita nyo, nakalagay dyan sa mga cough syrup na yan or mga antibiotic, liquid antibiotic na yan, andun yung ingredients, kasama doon yung flavor na ginamit. Usually, mga strawberry flavor yan, yung matatapang na flavor. At yun po, lalagyan ng asukal at iyon po ay nagpapagaang sa pag-inom. In fact, may mga bata nga ho na gusto pa napainom mo na, gusto pa uli kasi matamis nga ho ang lasa. Pero ang Baclis hindi. Ang Baclis, hindi po nila pinapaganda yung kanilang lasa, ubod ng sama, pero nandun yung active ingredients. Ayan. So, bakit ko po naikwento ito?
Alam niyo po, marami po ngayong mga pastor, katulad ng mga drug manufacturing company, napakahusay magpasarap. Napakahusay magpaganda ng lasa ng kanilang mga produktong ibinebenta. Pero kalaunan, ang ka-epektibuhan, the effectiveness of what they are selling, bumababa, nadadilute. Magaling lang silang magpabigay ng sarap para paniwalain ang mga tao na ito ang ebanghelyo, ito ang magpapagaling sa kanilang sakit, pero ang katotohanan, lumalala ang sakit kasi dinilute nila ang kanilang mga mensahe. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 29, sabi ni Jesus, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Si Jesus ang nagsabi nito, pag alis ko, papasok ang mga lobo sa inyo at hindi patatawarin ang kawan. The gospel gets watered down because preachers want to be popular. Yung mga lobong ito pumapasok sa loob. Ang layunin ay ano? Wasakin ang kawan. And they take pride for money. They want to draw away the disciples after themselves for power and influence. Sa aklat po ng Ezekiel, binabanggit po yan. Ezekiel 13:10-15. Basahin po natin. Napag-aralan po natin ito kahapon eh. Sabi dyan, yung mga propeta, mga bulaang propeta nung panahon ni Ezekiel, they lead my people astray saying peace when there is no peace. And because when a flimsy wall is built, they cover it with whitewash. Therefore tell those who cover it with whitewash that it is going to fall. Ano raw ang gawain ng mga propetang ito? Gumagawa sila ng pader. Anong ginagawa? Kinokoberan lang ng whitewash para magmukhang pantay, magmukhang malinis, mukhang magandang pader, pero hindi ito matibay. Rain will come in torrents, and I will send hailstones hurling down, and violent winds will burst forth. When the wall collapse, will people not ask you, where is the whitewash you covered it with? Therefore, this is what the sovereign Lord says, in my wrath I will unleash a violent wind, and in my anger hailstone and torrents of rain will fall with destructive fury. Ang trabaho po daw ng mga bulaang propetang ito, magtayo daw ng pader at tatakpan lang ng pinaputing magandang covering, pero pagdating ng unos ng bagyo, giba ito. Ang tanong ng mga tao, nasa na yung pader? Nasa na yung whitewash cover? At ano po ang sabi? I will tear down the wall you have covered with whitewash and will level it to the ground so that its foundation will be laid bare. When it falls, you will be destroyed in it, and you will know that I am the Lord. So I will pour out my wrath against the wall and against those who covered it with whitewash. I will say to you, the wall is gone, and so are those who whitewashed it. Pareha ng Matthew 7:22-23. Lord, kami po'y gumawa ng himala. Sa pangalan mo po ay nagawa kami ng pader. Gumawa po, nagpalayas kami ng demonyo. Pero ano sabi ng Panginoon? I will pour out my wrath against the wall and against those who covered it with whitewash. Magsilayo kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo nakikilala. Manggagawa kayo ng kasamaan. Kayo yung gumagawa ng palitada, mukhang makinis, pero walang mortar, walang simento, pinaputi lang yan. Gigibain ko yan, ang sabi ng Panginoon. Instead of warning the lost to turn their sins, these false teachers will tell people to be at peace in their sins.
There is peace, but there was no peace. Ang sabi po ni Ezekiel dyan, sabi ng Panginoon. Po? And these false prophet, false teachers, they will tell people to be at peace in their sins. Because God is full of grace, God is loving, and God is not expecting them to change. Okay lang yan, kahit anong buhay mo, basta nandiyan ka sa church. Okay lang yan, basta sumisimba ka. Okay lang kahit ano ka, paglabas mo, importante nandito ka paglinggo. Iyon ang ginagawa ng mga bulaang propetang ito. They give diluted medicine which gives people a false sense of security. Ang paniniwala, no, pare-pareho naman tayo, sa langit naman tayo lahat pupunta eh. Hindi yun totoo. Wala yung basihan sa Biblia. Ezekiel 13:15, ang sabi po, the scripture refers to false teachers are those who build a wall and plaster it with untempered mortar. Naalala niyo po ba yan? Yung nakapost na yan sa screen. Noon pong 2010, sa Haiti, kalahating milyong Haitian, ang namatay sa earthquake. Yung iba po injured. Ano po ang principal cause of the casualties? Sabi po, ang cause ay untampered mortar. Ano yung untampered mortar? Katulad po ng kasalanan ng mga nangyari kanina sa Ezekiel, sa 13:15 ng Ezekiel. Sa Haiti, gumagawa po sila ng building na napakahina ng pundasyon. Ano po? Yung mga greedy contractors skimped on the percentage of concrete. Pinababa nila yung ano tawag doon, dinilute nila yung konkreto, yung simento. Di po ba may number yan eh. Pag magpapalitada, kung di ako nagkakamali, isang simento, magpapalitada. Isang simento, 4 na sakong buhangin. Yung pino, yung magpupuro na, no? Kapag ikaw ay magpapalitada, ganon. Pag ikaw naman ay magbubuhos, kung di ako nagkakamali, ay 1, 2, 3 yata. Isang simento, ano po, 2 graba, 3 buhangin. Parang ganon, no po. Hindi po ako, nalimutan ko na eh. Nung nakatrata ako, hindi ko na matandaan. Yun ang standard. I-correct nyo po ako yung mga engineer natin dyan at mga architect natin dyan. So, yun po, para matibay yun. Pero ang trabaho po ng mga greedy contractors, ang ginagawa po nila, minsan siguro ay 10 buhangin, isang semento lang. So, ano mangyayari? Magbabagsakan nga yun. Hindi nilalagyan ng bakal. Yung mga standard na bakal, ngayon, substandard na, yung 16mm para na lang yung 12mm. Yung 12mm nga, 8mm na lang. Dahil po sa mga greedy contractors, it made for pathetically weak walls, and as soon as the massive earthquake struck, yung fragile buildings crumbled and collapsed. Ang dami pong namatay dyan. Mga minamahal na mga kapatid, there are walls for Christians too, na kailangan pong patibayin, kailangan pong maging matibay, malakas, upang kapag dumating ka sa mga unos ng buhay, ay mapagtatagumpayan mo ito, hindi guguho. Pero itong mga pastor sa panahon natin ngayon, hindi ito itinuturo. Hindi ito ibinibigay sa mga miyembro. They watered it down. For example, 10 Commandments. Alam niyo po ba bakit ibinigay din ng 10 Commandments? Yan po yung magsisilbing wall. It was going to help us build a protection wall for our own lives. Binigay yan sa bansang Israel. At yan po ay hindi po napuputol. Kasama po tayo sa dapat mamuhay ayon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Yung kanyang moral law, hindi po niya yan binawi. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas. Iibigin mo yung kapwa ng buong puso, ng buong lakas.
Walang ibang Diyos, siya lang. Unang apat na mensahe ng Ten Commandments para sa Diyos. And the rest, yung ating pamumuhay para sa tao. Pinoproteksyonan tayo ng mga walls na ito. Pero kung hindi natin to alam, winater down ito, guguho ito. Halimbawa, kung ayaw mong mahawa ng sakit, ayaw mong mahawa ng gonorrhea, ayaw mong mahawa ng STD, ano sabi? Umiwas ka sa mga promiscuous living. Basahin mo 7 commandment. Huwag kang sumiping sa asawa ng may asawa. Hindi po ba? So, ibig po sabihin nito, pine-prevent tayo na gumuho ang mga pader na ito. Yung walls of obedience protect our lives. It will protect our freedom and it will give us contentment. Subalit, kung ang mortar, ang simento ay winater down, dinilute, whether from the pulpit or from the pew, then the storm comes like the house built on the sand, the wall will collapse. Kaya no wonder maraming mga mananampalataya ngayon, konting problema lang, suko na eh. Bakit? Hindi naman naturuan talaga eh. Ang mga ebanghelyo na kanilang tinanggap, watered down. No? Sino bang ayaw ng malagong simbahan? Sino bang ayaw ng maraming miyembro? Understandable na gusto natin ito, but this desire carries risk. Because many pastors nowadays, in order to draw people to church, they will always preach a sermon that attract people. And they will not preach sin, they will not preach repentance, they will not preach immoralities. At ano ipipreach nila? The pastors who is also a marketers try to convince them that if you use their product, you will live longer. Parang mga nagbebenta lang ng gamot yan. Inumin mo tong gamot na to, gagaling ka. Nagbebenta ng formula milk para sa baby, pag ito ininom mo, lulusog ang sanggol mo. Lahat po ng product na nasa market ngayon, kapag binili mo, maaalwan na ng buhay mo. Ganon din po ang simbahan sa panahon ngayon. Pag miyembro ka nila, pumasok ka sa kanila, aalwan ang buhay mo. You will live longer, you will look better, you will have more money, and be more popular. Hindi po ba yan ang sermon ng mga pastor? Now, does the Bible tells us that's how we are to market Christianity? Does Jesus promise health and wealth and popularity? Is prosperity preaching right? Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya pag ang pastor ninyo, wala nang isinermon, kundi how to live longer, how to look better, how to have more money, how to be more popular. Naku po, isa lang ibig sabihin yan, watered down gospel yan. Tandaan po ninyo, there's a lot of good in the good news. Kaya nga good news yan, gospel. There's a lot of good in the good news. There are many blessings that the gospel can bring. But more of the blessings of the gospel is spiritual or are spiritual. Pero ang mga tao, they are not concerned of the spiritual. They always wanted the physical and the material blessings. Ano po sabi ng Panginoon? Hindi po ito popular. Matthew 16:24. Jesus said, "Take up your cross and follow me. Deny yourself daily." Those are the messages that we do not hear very often. Jesus said, the real key to happiness is what? To put God first and others. Today, however, it is all about putting me first. Putting myself first.
Those are the common preaching of the pulpit. A lot of people hear this diluted version of the gospel and believe it is good medicine. Kaya doon sila nagsisiksikan every Sunday. Libo, jump pack. Kasi ang gaang eh. Walang kailangang baguhin. Umatin ka lang doon, lumundag, pumalakpak, mamuhay pabalik ng walang pagbabago. Tandaan po ninyo mga kapatid, ikaw na pastor na nakikinig sa akin, Jesus said we are to be doers of the word. We are not supposed to be listeners, but doers of the word. A Christian isn't defined by church attendance. Matthew 7:22, linggo-linggo nandun, nagpapagaling, sumusunod sa Diyos, nagpaprophesy in His name. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala eh. Sa makatuwid, yung pagiging Christian, hindi na-define kung ikaw ay nasa loob ng church. Hindi na-define kung ikaw ay linggo-linggong present. Hindi na-define kung ikaw ay active sa mga small group o miyembro ka ng G12. Saan na-define ang Christianity? A Christian is defined by a transformed heart that influences his actions. Ano sabi ng Panginoon? Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? May pa-Lord, Lord ka pa. Hindi mo naman ginagawa yung gusto ko. Ang ginagawa mo, gusto mo in my name. But you are not doing things my way. What I say. Oo, gumagawa ka. Ginagamit mo pangalan ko, pero ayon sa gusto mo. Kaya sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? We cannot call ourselves Christians if we don't do what He says. Amen? Kaya nga, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Diyan pumasok yung verse 22, many on that day will say to me, Lord, Lord. Tandaan po ninyo mga kapatid, part of the gospel we are not hearing today is that He wants us to be a people who obey Him. Tandaan po ninyo, totoo naman, we are not saved by obedience. Of course, legalism yun. Yan ang turo ng mga Pariseo, turo ng mga eskriba. Na para ka maligtas, gawin mo at sumunod sa lahat, gumawa ng mabuti. Kung familiar kayo sa book of, sa aklat po ng ni Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Galacia, pagpaumanhin niya, nakakalimutan ko. In the book of Galatians, yan po ang one contention na ginawa ni Apostle Paul sa mga propeta at sa mga disipulo na pumupunta sa Galacia. Ipinapatuli yung mga hentil sa Galacia. At sinasabing kung hindi sila magpapatuli, hindi sila maliligtas. Legalism yon mga kapatid. But obedience is not legalism. Legalism ay yung turo na kung hindi mo gagawin, hindi ka maliligtas. Pero yung obedience is not legalism if it is a response to God's love. A response to having already been saved. Amen? Tandaan po ninyo, hindi po nagtatalo si Pablo at si Santiago. Nang sinabi ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay, pinatotohanan lang ni Santiago na ang tunay na pananampalataya ay nagre-resulta ng mabuting gawa. Amen? One way the gospel gets diluted is when people are encouraged to have faith to believe that God will forgive them, but not enough to believe that He will keep them from their sin. Sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, susunod sa kautusan, magbabago ang buhay.
It is a gospel that says God accept you as you are, and doesn't care if you change, is not really a gospel. It is a diluted gospel. It is not from God. Yung gospel na nagsasabing, sige, tinatanggap ka naman ng Diyos kahit ano gawin mo, love ka naman ni Lord, and He doesn't care if you change or not. Tandaan po ninyo mga kapatid, the Bible says the gospel is not just about justification, but also about sanctification. Amen? You can come to Jesus just as you are. That's good news. But He loves you too much to leave you that way. And that's good news too. You can be changed. You can be changed like Jesus. He can transform you so you become a new creature. 2 Corinthians 5:17. Yung dating mga bagay nagsilipas na. At narito, ikaw, ang lahat ay pawang naging bago. And that's great news. Hindi po ba? Kaya sabi po sa Jude 1:24, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before His glory with exceeding joy. Hindi po ba yun ang masarap na buhay? Yun po yung buhay na pinapangarap ng bawat Kristiyano. Pero napakadalang na nating makarinig ng ganitong pangaral. Christian hear so little of that kind of a preaching, and the result are obvious. People have to explain they are believers because they don't consistently live the Christian life. Pag ikaw ay totoong binago at totoong naging Kristiyano, hindi mo kailangang magpaliwanag sa buhay mo. Makikita at makikita ang katotohanan nito. People will see your light and they will glorify your Father in heaven. They will see your good works and they will glorify your Father in heaven. We ought to be lights on a hill so that people will say, wow, her life is distinctly different. He is not just like everybody else. Now the question is, what's different about you? May kaibahan ba? Alam nyo, bago mag-Dark Ages, alam nyo naman yung Dark Ages kung kailan nangyari yun, ano po? So, bago po mag-Dark Ages, the church thrived, and even though the Christian religion was forbidden. Noong mga panahon na yan, ang mga mananampalataya tinatapon sa lions den. They were being thrown into lions den. And they are being burned at the stake. Pinapakain sa leon, hinahati sa gitna, tinutusok po. Ganyan po nung araw eh. Kaya, hindi nila ma-practice yung kanilang pananampalataya. Ang ginawa ng mga mananampalataya noon, under Roman rule, humukay sila ng mga catacombs. And under Rome, for the first 200 years of Christian history, nakatago ang mga mananampalataya. Alam nyo, nung nadiskubre itong mga catacomb na ito, kung saan ang mga Christian ay nagtitipon, nagagather sa kanilang mga gawaing pagsamba, you can probably still visit those catacomb. No po? At doon po sa mga wall ng catacomb na yon, iniyukit ng mga mananampalataya ang katagang Vita, Vita, Vita. Na ang kahulugan, life, life, life. I have life. They were suffering and dying in these dark mines, and yet they were joyful. Then something happened in Rome. Ano po nangyari sa Rome? Si Constantine wanted to build his empire because of the civil war between Constantine and Maximus. He claimed to have had a vision and how he's supposed to fight the civil war. At sa pamamagitan nito ng sign of the cross.
They didn't know anything about Christianity. Pero ano ginawa po nitong si Constantine? Lahat ng kanyang sundalo, lahat ng kanyang mga army, pininturahan nila yung kanilang mga armas, yung shield ng cross. And they used the symbol of the cross to fight Maximus. Ang mga sundalo po ni Constantine, puro pagan. Wala namang Kristiyano sa kanila. They never heard of it. So itong mga paganong ito, they march into the Tiber River for battle. At nung dumaan sila sa river na yon, tinawag ito na kanilang bautismo, figuring they were Christians when they came out of the other side of the river. And it became the fad, the in thing to be a Christian. But they hadn't been taught the whole truth of being a Christian. So, nung tinanggap ng emperor ang Christianity, lahat ng pagans ginawang Kristiyano. Nagdamihan po itong mga Kristiyano na ito, dumami ng dumami. Yung church ngayon, hindi ma-handle ito. Paano i-handle ito ng church? Dahil dumami po itong mga na-convert na ito, hindi nila ngayon gustong hayaang mawala itong mga converts na ito. So, yung mga pare, they began to dilute the message just a little para itong mga pagan na still ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay maging part ng simbahan. They changed the message just a little. The pagans would have to make a lot of lifestyle changes, and if they didn't like it, they might go back to persecuting Christian again. So ang ginawa po ng simbahan, i-water down natin ang gospel at tanggapin natin ang mga idols ng mga pagans na ito. Alam naman natin mga kapatid, na alam ng unang mga mananampalataya kung bakit galit na galit ang Diyos sa mga idols. Pero bakit ang Roman Catholic, they accepted the idols? Ang ginawa po nila, sa halip na ituro sa mga pagan na ito ang tama, ang kalooban ng Diyos, tinanggap nila ang mga paganong ito, tinanggap din nila ang mga idols ng mga ito. The Roman Catholic did. They were more idols in Rome than Romans during that time. Kasi yung mga pagan, ang dami nilang Diyos-Diyos ang dala-dala eh. So this new Christian convert wanted to do what was right and ask the priest, anong gagawin namin sa mga statue na ito? Anong gagawin namin sa mga ribultong ito? Ang ginawa ng mga pare, huwag niyong itapon. Pag itinapon niyan, magagalit ang mga pagan. Maglalayasan sila. At sila'y babalik sa persecution sa atin. So to ease them into it, tell them to give Christian names to their idols. And we will take care of it later. Kaya yung mga idols nila, pinangalanan ng Christian name. Yung ribultong babae, ginawang Mary. Yung mga pagan na ribulto, binigyan ng pangalan ng James, ng Peter, ng John. Kaya nagkaroon ng ribulto ng mga santo. Kasi yung mga ribulto ng mga pagano, tinanggap sa simbahan at binigyan ng pangalang Kristiyano. Kaya ang origin niyan, mga kapatid, hindi galing sa Christian faith. Many pagan practices crept into the church so that in one generation Christianity became the commingling of paganism and scripture. Ito yung tinatawag na marrying of the pagan culture and the Christian faith. They diluted the gospel for the sake of having quantity instead of quality. Walang kaibahan sa G12, walang kaibahan sa Pentecostalism, walang kaibahan sa evangelicalism. Pasok lang, kahit sino, paramihin natin. Saka na natin intindihin yung mga problemang yan pagdating ng araw. Without them knowing, they are being ushered into the dark ages. You know what the dark ages is? 1,260 years.
of dark ages of Christianity. Bago pa nagkaroon ng Reformation. Nakuha niyo po mga kapatid. We always want growth. Pastor desire to grow the congregation. Na kahit na anong gawin. Kahit na maging payaso sa loob ng simbahan. It is a constant temptation churches face when measuring success. Ang madalas na tanungan lumalago ba? May pruweba ba? May ebidensya ba? Na parang ang sukatan na lang ng pagiging mahusay na pastor ay kung napapalago mo ang simbahan. Amen? They will always ask, is it growing? At yung mga pastor na nakapagpapalago, kala mo mga kung sino, sila ang mga iniimbita sa mga konferensya, sila ang mga sikat, sila ang mga otoridad. Amen? Pero tingnan ninyo, ano ba ang alam? Very rarely do we measure the success of a church by how godly the people are. We always measure it by growth. Amen? Instead of we measure success by numbers, and that can be a mistake, we are tempted to make it easier to be a member. It becomes a mindset to just get them in the door and worry about the rest later. Papasukin muna natin. Pag nasa loob na sila, saka na natin problemahin ang teaching. Pero ang problema mga kapatid, nung nasa loob na, sa halip na turuan, tumatanda ang mga miyembro doon nang wala namang alam. Kasi bawal naman turuan ng doktrina. Bawal naman ituro talaga ang pananampalataya. Ang mensahe paglinggo, kung ano-anong kwento lang. They diluted the message little by little to make the medicine easier to swallow. Naku, hindi nila maintindihan yung mga doctrine na yan. Sanctification, justification, redemption, at kung ano-ano pang mga syon. Huwag na nating ituro yan. Basta tayo every Sunday, love. Ang every Sunday, how to be you. How to grow. Puro how to. Yung mga bisyo, huwag nyo isa sermon. Makaka-offend yan. Today, we hear pastors preach almost everything, pero hindi ang kasalanan. Don't insist them to quit smoking or drinking. Make it easy for them to come to Christ. Make them easy to be baptized. The Lord will deal with these things in His own time. Then they come in, and years later, they are still chained, slave to these destructive habits. Kung paano sila pumasok, ganun sila mamamatay. Walang pagbabago. Walang paglaya. Dahil ang katotohanan, di naman na ipapangaral. Ang siyang katotohanan na magpapalaya, paano sila lalaya kung hindi naman itinuturo? Amen? Katulad ng natutunan natin kanina nung Dark Ages, yung Dark Ages were a result of bringing people into the church before they really understood, before they had surrendered their hearts. So the church becomes diluted, enfeebled, weakened, and the power of being a follower of Jesus loses its strength. And pretty soon, we're coming together, going through a ritual once a week, and living like the world. Walang kaibahan sa mundo. Instead of winning souls to Christ and living godly lives, we are doing exactly what the devil wants us to do. No? Pinaniniwala tayo, we are doing everything in the name of Christ, pero wala namang kapangyarihan ito. Have you heard of the gospel light? Gospel light. Narinig nyo na po ba yun? The mega evangelical churches have something they call gospel light. Ano yan? So they want visitors to be comfortable, so they make the worship experience as easy as possible.
Nag-o-offer po sila ng kape, donuts, before and after service. Kaya pag may simbahan, pagpasok mo pa lang, may cocktail, may coffee table. Uso yan eh. Yung mga bisita, eto nakakatawa, bisita lang. Yung mga dating miyembro, hindi ka makakapasok doon sa lunch na yon. Hindi ka makakapasok doon sa coffee table na yon. Sino lang ang pinapapasok? Yung mga bisitang galing ng Amerika, galing ng Canada, pag uwi, sasalubungin doon. O kapi-kapi muna kayo rito, kwento-kwentuhan. Pero yung mga regular na miyembro, they will not invited there. Para lang yun panghuli ng mga bagong dating. Tama, pastor? Ginawa yun para saan? Para sa mga bago. Sila lang yung pinagkakape, sila lang yung at ang katwiran, para introduce natin sila sa church natin. Pero napakarami pa sa loob ng simbahan ang hindi alam kung ba't sila nasa loob ng church. Ano pong ini-introduce doon? Ini-introduce lang naman yung pananambahan. Ini-introduce lang naman yung pastor. Ini-introduce lang naman yung oras ng gawain. But they were never introduced to the real teaching. They offer coffee, donuts, pati yung pulpito, tinatanggal. Ginagawa na po ngayon. Ngayon, ano lang, yung cocktail table. Nakakatawa. Ganun na po ngayon. And they encourage relaxed dress. Kung anong, kahit ano suotin mo, pwede yan. Yung pastor nga, nakamaong lang eh. Sunday worship, yung pastor nakamaong. Naka-t-shirt, kung mag-sando na lang, pwede pa no? Relax. Just t-shirts and shorts. They have theater-like seating. So you don't have to squish together in a pew with strangers. Iwahiwalay. Para magmukhang theater, para magmukhang sinihan. Walang kaibahan ang pagpunta sa simbahan at panonood ng sine. And if you offer enough enticing perks, you can get anybody to visit for an hour. Then once you get them in, you can preach the hard things or rebuke their pet sins because they might not come back. Once na pumasok na ang tao, hindi ka pwedeng mag-sermon ng mabibigat o ng rebuke. Hindi mo pwedeng sansalain yung kanilang mga inaalagaang mga kasalanan. Huwag mong sasalingin, baka hindi na bumalik. Kaya yung mga pastor ng pulpito, parang mga clowns eh. Yung mga pastor ngayon, ang lulumanay magsalita. Parang hindi makabasag pinggan. Kasi takot na takot sila na baka may ma-offend na hindi na bumalik. Gagawin nila ang lahat ng paraan para makip ang mga taong ito. Ano ba yan? Gumagalaw po yung screen ko. Nangihingi na ng kapalit ito. Ano ba nangyari dito? Yan. Yan. So, every Sunday, ano gagawin ng pastor? Feed them about the power of positive thinking. Positive lang. Kaya ngayon, narinig nyo, wala nang nega, puro positive lang. Manifest. Ngayon nyo narinig yan eh, mga word, manifest. Saan galing yun? I-manifest mo, sa mind mo, i-manifest mo. Hindi po turo ng Bible yan, mga kapatid. Entertain them with animated music, laser lights, and dramatic presentation. Kaya ang mga sermon ng pastor, drama. Ang mga kwento, entertaining. Sasamahan ng mga music background sa likod. Kapag merong preacher at merong tugtog ng piano, alam nyo na yon kung ano. Drama yon. Then you think it must be the truth because after all, you have 10,000 people coming to church. At pag nakaupo ka, kasama ang 10,000 tao, pakiramdam mo, langit na ito. Feel na feel mo ang Holy Spirit kasi nag-iiyakan ng mga tao. Mga nakadapa, mga nakaluhod, iyakan ng iyakan at pakiramdam mo, you are in the right group. Pero huwag niyong kalimutan, may binasa tayo kanina, Matthew 7:22-23. Hindi ko kayo kilala.
Ang malaking tanong dyan, sa kabila ng napakaraming mga taong yan, ilan kaya ang nagsisi ng kanilang kasalanan? At ilan ang totoong kilala si Jesus? So, Pastor, ang tanong nyo, how are we going to know that you are not getting a diluted gospel from a pastor? How are you going to know that you are not getting a diluted gospel? Ano pong sagot natin dyan? Kailangan mo mag-aral. Kailangan mong aralin ang Biblia sa pamamagitan ng guidance ng Santong Espiritu. Amen? You need to search it out for yourself. There are a lot of preachers out there who are wolves in sheep's clothing. They measure success by numbers, so they preach a diluted gospel. Pakinggan natin si John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, watered down diluted theology will fail to produce deep reverence, deep worship, deep repentance, deep humility, deep understanding of God's nature, His work, His ministry, His laws, His standard, His principles. It fails to make people of God people that are God-centered. Amen? Yan po ang katotohanan. Tama si John MacArthur dyan. A pure and undiluted gospel is going to involve real repentance for sin, a sorrow for sin, and a turning away from sin. Amen? Repentance means remorse, regret, contrition for past sin. To change for the better as a result of remorse or contrition for one's sins. And the first thing John the Baptist, when he started preaching about the kingdom of God, was repent. The first thing Jesus said was repent. And if He tells us to repent, it means we can and we should repent. Amen? Alam nyo nung araw, nung 1858, may isang revivalist na ang pangalan Jeremiah Mineley. Dinala niya po ang pangangaral ng Ebanghelyo sa Belfast, sa Ireland. Isang araw, pumunta siya doon sa grupo ng mga nagtatrabaho sa shipyard. Yung sa gawaan ng barko, ano po? At nangaral po siya doon, nagsermon po siya doon. He preached repentance. He talked about reform. He talked about committing yourself to the Lord. Alam niyo po ang nangyari? Yung mga nagtatrabaho doon sa shipyard were convicted of their sins. They repented. At ano naging resulta ng kanilang pagsisisi? Yung mga nagtatrabaho sa shipyard, yung kanilang mga tools na iuuwi na nila yon. Ninanakaw kasi po sa shipyard, di ba, minsan nahulog sa tubig, hindi nila makukuha yon. Yung mga gumagamit na wrenches, nahulog doon, at kung ano-ano pa. Pero ang totoo, di naman nahulog, inuuwi lang nila, ninakaw nila. Pero nung nagsisi sila ng kasalanan, naku, yung mga ninakaw nila, isinoli. Dinala nila doon sa kumpanya ng shipyard. So, yung may-ari ng shipyard, sabi niya, ano gagawin natin dito sa mga tools na isinoli ng mga tao? The management asked that there be no further returns of stolen property. Sa inyo na yan, huwag nyo lang isoli. Wala na kaming paglagyan ng mga ninakaw ng mga tools na ibinabalik ng mga tao. Alam ninyo, you will know the Holy Spirit is working in a community. You will know that the Holy Spirit is working in a church when people start living like real Christians and make tangible changes in their lives. That will be the fruit of the real gospel. Mga kapatid, if you desire to be filled with the Holy Spirit, you need to have an undiluted message na dapat niyong mapakinggan.
Kaya kung ang mensaheng naririnig nyo every Sunday ay alam nyong watered down gospel, kapatid, responsibilidad mo ang iyong paglago. Meron pong isang eroplanong nag-crash. At ito po ay bumagsak dahil yung gasolina ng eroplano ay nahaluan ng contaminated water, ng tubig. Lumipad po yung eroplano, pero nung nasa kalagitnaan na po sila ng paglipad, mga 600 feet off the ground, the Angel Cuff lost power and the plane crashed. Bakit? Kasi yung gasolina nahaluan ng tubig. Minamahal kong mga kapatid, do you know that you are getting the pure, high-octane, unadulterated, industrial strength fuel of God's truth? If you are not, delikado ka. Many will be deceived by bright lights. Many will be deceived by good songs and singing and the promise of wealth. But a few will study for themselves in the Word and be changed. The question is, which one are you? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Happy weekend mga kapatid, mag-ingat po kayo. Sa Lunes na po tayo, magkikita-kita uli. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.